episode for your mental health ally, uh, which is dedicated for your mental health and mental wellness. For this topic, ang pag-uusapan natin ay paano ba mag-prepare for RPM and a psychologist examination or board exam. So once again, we have Sir Christian, a registered psychologist, and naging guest na natin before. And I have also with me tonight si Ivana. Kamusta ka, Ivana? Hi, okay naman. Medyo kinakabahan ako kasi first time mag-i-interview. Tsaka sobrang sobrang parang looking forward ako ma-interview si Sir Christian kasi for sure marami akong matututunan. Tsaka alam mo yung curious din ako malaman ano yung feeling pag top. Pag naka-top ba, syempre kasi yung Mm-mm, ano mo, yung pinagpaguran mo, bumunga. yan. Ganun din naman ako, Ivana, na siyempre kinakabahan din. And how much more yung mga kukuha ng RPM, ng mga ng DepEx, ng board exam. Kaya let's Yes. start, Sir Christian, the question and answer. Let's start the ball rolling. Sure po. Okay, Sir Christian, ang number one question ko po is, pwede niyo po bang ikwento, sir, kung paano po ba yung routine ninyo or study schedule noong po kayo'y kumuha ng board exam for psychometrician and later Okay. psychologist? All right. Siguro before I answer this, no, I'll contextualize muna a bit of my story para mas makarelate siguro ang ating mga watchers or mga audience, no. I took the board exam for the psychometrician way back in 2019, and I took the psychologist board exam in 2025. So that's 6 years difference. Honestly, in 2019, I really aimed to become a top-notcher, pero hindi siya nag-work. So from there, I learned several mistakes, no? Na parang I think kailangan ko siyang parang ipakita din na kumbaga ito yung mga not to do's, no? And nung nag-psychologist board exam ako, ito yung mga parang ginawa ko and I think yun yung mga nag-succeed, no? In terms of my study schedule or routine, this was my mistake in 2019. Nag-review ako ng dire-diretso. So one might think, no, kapag RPM board exam or psychologist board exam, dapat parang tuloy-tuloy ka. Hindi po. Okay? Dati, ang review ko ay literal po 10 hours a day. No? That was in 2019 and it did not work, surprisingly. No? So you might think, hala, nagre-review si sir ng 10 hours a day pero hindi siya nag-top. In the end kasi, ang brain natin, ang capacity niya to be focused is only 40 minutes. Okay? And kailangan every after 40 minutes nagpapahinga. So, nung nag-psychologist po ako, ang ginagawa ko is at the very least, makapag-review ako ng 4 hours a day kahit hindi dire-diretso. Basta makuha ko yung 4 hours a day and usually ginagawa ko every 40 minutes nag-i-stop ako. So, yun yung naging study schedule ko. Siguro, lalo na sa ating mga psychologists, no? Marami sa atin for sure nagtatrabaho kapag pag nagtitake ng boards, no? Yung iba purely review lang ng boards, yung iba nagtatrabaho. My recommendation is instead of having one straight na parang study schedule na parang 4 hours diretso, mas okay po kung parang chunking na tinatawag, no? Chunking, it's actually a concept from cognitive psych wherein mas madaling mag-review at mas madaling pumasok ang info kasi hindi biglaan. So what I would do before is I would review at least around 2 hours before and after work, no? O kaya naman napapayagan na during work, yung 2 hours doon, parang doon ko nilalaan yung review. Because in my work, parang kailangan kasing nag-upskill kami. So yung upskilling ko noon was the board exam subjects, no? So 2 hours, no? Parang split. Tapos kapag hindi kaya, huwag ipipilit. All right?
A lot would advocate discipline, but in reality, discipline is also energy. And pag wala ka ng energy, kahit anong gawin mong review, walang papasok. So that's it. 4 hours, if kayang gawing chunking ng tig 40 minutes hanggang mabuo mo yung 4 hours na yan. So that's my study schedule that worked for the psychologist, for example. Okay, sir. Ang ganda nung hinare nyo, sir, na chunking, na wag mong itodo ng 10 hours or more than, but you can provide yung po, halimbawa 40 minutes, then rest, then 40 Correct. minutes, then rest. Instead na ikaw ay nagre-review, para ka pang napagod, Yes. na-stress sa ka-review. Sir, aside doon sa na-mention yung chunking, ano pa yung mga methods na ginamit ninyo? Do you use note-taking or summarizing, or ikayo ba ay type na nag-i-illustrate? Halimbawa, sir, ng mga clusters or ng drawing ng mga, halimbawa, ng mga normal curve, then ng yung mga scores nila. Ano ba ang other methods nyo? Okay. Since nasa field tayo ng psych, no, I would really recommend our RPM takers na i-maximize nyo yung alam nyo with cognitive psychology. So what am I saying? Before you go straight reviewing yung mga subjects for the board exam, balikan nyo po yung mga concepts natin with cognitive psych and the fundamentals of learning. Because as psych professionals, of all people, dapat tayo yung alam paano makapag-absorb ng information the best. Okay? So ano yung mga ginawa ko na sa akin nag-work? Number one, yung note-taking ko, it's not the typical note-taking. Most students kasi ang ginagawa nila, they would read the page, tapos notes, no? Parang read notes, read notes. One efficient way of note-taking is try to read around 2 to 4 pages, okay? Basa lang, dire-diretso. And after that, close the book, then lahat ng naaalala mo, i-organize mo sila through the notes, okay? Ano yung difference niya tsaka efficiency? You're not just copy-pasting, okay? Most of those who do notes, they just copy-paste, no? But with that method na diretso ka magbasa, 2 to 4 pages, sarado mo yung book mo, and then lahat ng naaalala mo, isulat mo sa notes. You organize it, all right? It forces the brain not just to memorize, but to actually master because you are the one organizing information, okay? Also, this is my strategy which I employ to ensure that I will talk. No? 3 cycles of review. What do I mean by that? Di po ba 4 ang ating board subject? No? In-ensure ko na matatapos ko sila 3 beses. So parang pag natapos ko yung isang buong libro ng psych assessment, I'll move on with the other subjects. Pag na-accomplish na yung 4, round 2 ulit. But the difference is, mas nagiging intense. Alright? For example, in my first round of review, ang ginamit ko lang ay reviewers na meron ako nung nag-aaral ako. Kumbaga, the past materials I have. Okay? The second one, binasa ko na yung mga libro, plus gumagawa ako ng reviewers using the note-taking technique I mentioned. And then the third time I did that, parang inulit ko yung pagbabasa and pagdadagdag ng mga notes sa mga hindi ko naintindihan. But this time, I am now answering practice questions, no? That you can sometimes find in the review centers or in the internet, o kaya naman yung mga practice questions na pwede nyong hingin sa mga professor nyo. So yun actually yung parang feeling ko pagdating sa review wise, parang nagdala sa akin. Yung pag-note taking na ang tawag talaga doon is blurting out, no? Yun ang technique na tawag doon, na instead of copy paste it, you close the book, memorize it, and then try to write as much as you can. And number 2 is yung 3 cycles of review. So, ayun po. Di lang pala sipag, no? Kailangan diskarte din. So, tsaka, kanya-kanya kasi yan per tao, di ba? Yung way ng pag-absorb nila ng information. So, para sa inyo ba, sir, mas effective po ba sa inyo yung nag-review school or mas effective yung self-study sa style nyo?
I will be honest that I will be a bit biased here because I myself did undergo review center, and I'm actually a lecturer in a review center, no? But what's the advantage of being in a review center? Number one po kasi is that when you're going to take the board exam, yung hirap kasi, hindi lang sa pag-aaral, is paghahanap ng reference. But with review centers, naka-organize na. Parang kumbaga, na-hunt na yung mga information, papakain na lang sa'yo. Alright? Unlike sa self-study, ikaw pa yung hahanap ng resources, pupunta sa library, or even maghahanap sa internet. But with review center, naka-organize ng information, literal, kakainin mo na lang. No? That's the first one. The second one that I want with review centers is it increases confidence. Okay? The thing is, what you would do in the board exam is take an exam, right? So dapat ngayon pa lang, sanay ka nang sumasagot ng exam and you are aware of the emotional burden of taking an exam. So kasi ang review center, it's every week kang sumasagot ng tanong, no? Marami kang may encounter na hindi mo alam. So doon napapractice yung how do you answer parang questions na hindi mo alam. How do you manage your emotions? So that's number 2. It increases confidence. Number 3, it gives you proper self-evaluation, no? I've noticed kasi marami talaga nagre-review center and doon pa lang makikita mo na kung tingin mo papasa ka or hindi. Okay? And kung willing body ka papasa, todohin mo pa. Kumbaga, imbis na malaman mo na lang na hindi ka papasa after the board exam, during the review center, doon pa lang makikita mo ano na yung parang performance mo, no? Compared sa mga ibang test takers, sa mga ibang nagtatop sa review center. So, yeah, I would recommend go for a review center. Okay? So, yun yung 3 advantages. Kasi may mock exams nga naman. Sir, yung po, 4 po yung subjects na ite-take sa board exam for psychometrician and psychologist. In your case, sir, paano nyo binabalanse yung oras ninyo pag nagre-review ng mga 4 na subjects na yun? Meron bang mas maraming oras na allotted sa psych assessment or sa abnormal psych? Or how do you manage the time? Okay. During the first phase of your review, totoo naman, kailangan yung pagtuunan yung psych assessment kasi yun yung pinakamabigat. Kapag ang psych assessment, umokay ka dyan or pumalya ka, that would sometimes determine whether you'll pass, you'll fail, or even top the boards. Okay? So sa unang phase, psych assessment. Right? Pero kapag nasa around second, third, fourth phase ka na or you're later in the review, dun mo kasi makikita saan ka mahina. When I say mahina, dyan kasi lalabas yung results mo sa practice test mo sa sarili mo or practice test sa review center, and then yun yung kailangan mo punteriyahin. Right? But if you're wondering, sir, ano yung naging timeline mo? No? Timeline ko, if kaya, if it's allowed by your circumstances, try nyo po maglaan ng at least 1 month per subject. And then yung pang-5 month, correct, the 5th month, yun yung parang integration ng 4. If only allowed, no? Kasi yung iba nagigets ko na baka nagro-rush na sila or busy sa trabaho. Pero that's my recommendation at the very least. 1 month per subject and yung pang-5, integration. Tapos sa pang-integration, tutukan nyo dito yung mga hindi nyo talaga parang strengths, yung mga weaknesses niyo. So that's my recommendation for the subjects. Sir, sa mga reviewers, meron ba kayong mga resources o reviewers na must have talaga ng kumukuha ng board exam? Okay. So I'll be giving kumbaga certain references, authors lang ang memorize ko for certain subjects, both for psychometricians and psychologists. So for psychometricians and psychologists, meron tayong 2 subject na common. The first one is of course psych assessment. Meron yan ang psychometrician and psychologist. Advanced lang, no, yung psychologist. Staple lagi dyan ang book ni Cohen.
Okay? Yan lagi ang references na ginagamit ng mga, kumbaga, test developers natin for the board exam. I would also recommend yung book ni Harry Groth Marnat, if I'm not mistaken, yeah. No, Gary Groth Marnat pala yung pangalan niya. Bakit recommended ko yung second book na yon? Much of the board exam items kasi would ask certain questions regarding items per se. The test materials per se. Paano sila interpret, paano sila administer. If you don't have an access to test manuals of those tests, may hirapan ka. So yung kay Gary Groth Marnat, sinasummarize niya dun yun. Okay? So that's my 2 recommendations for psych assessment. And if may time, try nyong halungkatin yung mga list of psychological tests that you can find sometimes in the internet or a reference that your professors have. Secondly, with abnormal psychology, of course, nandyan ang ano natin, that's the second common ha. Merong ABPSych sa psychometrician and psychologist. So I would recommend, of course, Barlow and Duran. No? Yan ang ginagamit na po, kumbaga, ng ating mga test developers. But I would also recommend the differential diagnosis of DSM. No? I think it was by Michael. Let me just check. Yeah, it's by differential diagnosis by Dr. Michael first. Okay? Because in the end, in the exam proper and in the practice, you'd have to know the differences among diagnosis. Kasi di ba, alam natin minsan yung isang disorder parang very similar with other disorders. So you need to master the differences. And yung book ni Dr. Michael first, no? Ang ganda ng pagkakasulat kasi it's like a decision tree, no? Na kumbaga, if you have this symptom, yes or no, ito yung next na kailangan mong tingnan. Alright? So that's for ABPSych. Alright? Number 3, for theories of personality, that's for our side, no? And for the RPM, it's actually DevPsych na ngayon. Huwag nyo pa rin tatanggalin yung mga common books like Feis and Sipapalya for the DevPsych. Alright? Also, for the IO site, this is only for the RPM. It's Michael Amod. Okay, yan ang basic na ginagamit. And also certain books, certain references regarding the labor law, okay, regarding some labor policies in the country. And also lastly, for psychotherapy and counseling, this is only for psychologists. Ang basic natin dyan is yung kay Corey, no? But if you can find a reference wherein sample cases wherein each therapeutic technique or counseling technique is applied, kunin nyo siya. Kasi ang paano ba, in real practice and even in the board exam question, they will not ask parang what is this therapeutic technique? Hindi siya ganon. Papakitaan ka ng mahabang cases, alright? And then, kailangan mong basahin yung buong cases and kailangan mong makita ano yung ginagamit na technique. And most of the time, they look the same. Kaya dapat masanay ka, no, na tumitingin at magbasa ng mga cases. So I would recommend case analysis. No? That's the second reference. So yun po, so far, sir, for the references po, no, that our RPMs okay. or our site. Ano kasi sir, yes po sir. Di ba sir, ang binibigay na question is mostly situational. Correct. Yung atake niya, no? Kumbaga, dapat yung tatanungin ka kung ano ba ang magiging diagnosis nito. Ito ba ay bipolar 1 or 2 or dysthymia or major depressive disorder given the duration and yung mga data na binibigay. Hindi po yung tama sir yung sabi nyo na hindi to what is the therapeutic. Kumbaga i-apply nyo po doon sa i-apply mo doon sa situation na binigay. What about you, Ivana? You have any question? Informative, tsaka detailed. Nakikita ko na yung plus side pagka nag-review center ka kasi si Sir, di ba, lecturer siya. Very detailed yung discuss niya ng recommendations niya, very very helpful sa mga magiging board takers. So, sir, balikan natin yung exam day mo. So,
imagine mo yung kaba and pressure mo that time. Tanong lang po namin, ano po yung mga ginawa nyo para ma-manage nyo yung kaba at pressure that day? Okay. So, to answer that, no, babalik na naman ako kay RPM board exam ko with the psychometrician because I really learned a lot from that. Because doon ko nakita ano yung parang younger self ko, ano yung mga hindi niya ginawang maayos para i-manage yung kaba, no? And versus itong 2025 version ko. Um, First thing is it's always about the mindset. Here's what I discovered in that 6 years, no? All of us were taught to have the courage to try, but not have the courage to fail. So this is the paradox. The more you have the courage na mag-fail ka, mas magiging matapang ka to try. All right? Um, Paano ba? I think we were raised by parents and teachers na parang, oh nak, try mo yan. Pag tinry mo yan, pwede kang mag-succeed. But no one taught us na, nak, pag nag-try ka, pwede ka mag-fail. So if you're able to teach yourself na doing efforts does not guarantee success, but not doing anything will guarantee your failure, I think that mindset can help. Instead of looking at things as parang absolute na if I did this, I'll win. If I do this, this will happen. Look at it as quote-unquote chances. The more you review, it does not guarantee that you will succeed, but it increases the chance that you will pass or top. Okay? And at the same time, no, yun nga, sabi ko kanina, the only time na magiging sure ka na ang outcome ay failure is if wala kang ginawa. Okay? So doing something does not guarantee your success, but doing nothing guarantees your failure. So that's one, have the courage to fail. Number two, the next mindset I have is thinking that if I did not pass, it is a failure and parang kakulangan sa akin. It's not. Let me give you a perspective. Let's say this is you right now, no, in terms of your career. Kung magpapasa ka sa boards, let's say tataas ka ng konti. Alright, tataas ka kasi RPM ka na or psychologist. But if you did not get that, eto ka pa rin. You're just gonna stay in the same place. Di ka bumaba. Alright? If you did not pass or top the boards, you did not lose anything. You did not just gain it. Iba kasi yun. Iba yung nawalan versus sa hindi ka lang nagkaroon ng dagdag. You would still be you after the boards, no? If hindi ka pumasa, you would still be your parents' son or daughter, ikaw pa din yung kaibigan ng mga kaibigan mo. It's still you. Okay? So that's number two. You would remain you. Hindi siya nakadagdag, pero hindi ka nawalan. Right? The third thing that I mentioned in myself, no, kumbaga, this mindsetting is the fact that I am taking the boards. This is not just for me. This is for the people who I will meet. Sa una, it's pressuring, but at the same time, it makes you feel more inspired and you would feel that you're doing something na purposeful, na pag pumasa ka, hindi lang siya para sa'yo. Para siya sa bawat isa na tao na mamimit mo. So, a few months ago, I had the chance to like be the guest speaker for a pinning ceremony, no, ng mga psych students. That's what I mentioned to them. The fact that they stayed being psych students, the fact that their parents supported them in being psych students, meron kahit isang tao lang in the future na magbabago yung storya niya kasi mamimit ka niya. Na siguro at that point, that person would have wanted to kill themselves, give up, no? Or altogether just parang throw everything that they have. But because they will meet you, a psychometrician or a psychologist, yung impact mo magiging iba. That's why also in my speech during the oath taking, I told the passers back then that when you are a psychometrician and a psychologist, you are agents of hope. So if you take that into consideration while answering the board exam na this is not just for me, it will be for the people who I will help, lahat ng fear nawawala. Kasi it's not just about you this time. It's about everyone that you will be able to meet. So yun po, no, yung tatlo na parang mainly nakatulong sa akin. I actually have a lot more, but I think that's what really helped me. Okay? So just to parang summarize nga, no?
again, nandoon yung this is not just about you, it's about everyone else. Also, this is if you fail, no, hindi mo yun kakulangan, di ka lang nagkaroon ng dagdag, pero hindi ka nabawasan. Okay? And yun nga, always have the courage to fail, so you'll have the courage to try. So, ayun po. Ang ganda nung shinare ni Sir na tungkol siya sa mindset lang eh, no? Ang dami talagang pwedeng mabago natin sa buhay natin kung yung perspective natin and mindsets natin, i-change. Correct. Oh. And ano po, no, siguro just to add, this is why I keep telling the students, yung psych profession, you're not just supposed to learn the competence na, uy, dapat master mo yung subject na to. Kaya dapat yung character mo okay din. Kasi how can you be an agent of hope if yung mindset mo mismo is hindi pang agent of hope? That's why I think, no, if you would like to pass the board exam, it's not just about the mastery of the 4 subjects, but also the mastery of yourself. So every failure that you'll receive along the way sa pagre-review, yung pagiging discouraged mo, use that to train your character. Because one day, you'd help train the character of your clients and your patients. So, ayun po, just to add, no, kasi nabanggit nga it's all about mindset. Because that's something special sa psych. Hindi ka pwedeng maging psych kung matalino ka lang. That maganda din yung character mo. So, ayun po. Ang ganda ng sharing niyo, sir, no, about risk na after mong kumuha ng board exam, at least na as for example, you failed the board exam, you tried. Correct. You tried the board exam, and then nadun ka na eh. Meron ka ng, kumbaga, you are halfway there na alam mo na True. na ano ba yung laman ng board exam or paano ka ba makakapag-prepare in case that you will fail. And may napatunayan ka na sa sarili mo na ano eh, na kaya mo eh, matapang ka eh. If you will not take chances, nothing will happen. And yung purpose, sir, ang ganda. Ano ba yung purpose? This is for me, or this is for all of the people that I will meet in the future. Yung next question ko, sir, is yung realization din na pag nag-fail ka, hindi ka naman mababawasan. Nadadagdagan ka lang. Kasi maraming tao, they take yung failure ng board exam as, di ba may iba nga nagsisuicide, ganyan. Pero if iisipin mo, oo nga no, hindi naman ako nabawasan. Pero pag pumasa ako, madadagdagan ako. Yun, ang ganda ng sharing mo, sir, doon. And actually po, no, siguro to add more, actually sometimes even failure itself can be an addition for you as well. Like what Sir Justin said, no failure is a waste. Kasi yun nga eh, yung failure is an experience. Next time, mas alam mo na. Siguro just to contextualize again, when I did not top the board exam in 2019, back then parang sising-sisi ako sa sarili ko na bakit di ko na nagawang mag-top, bakit hindi ko nagawang mag-review ng maayos, para saan pa yung mga ni-review ko. But way back in 2025, nung nag-top ako, pinapasalamatan ko yung 2019 self ko na sabi ko, kahit nag-fail ka, pinadali mo yung buhay ko. Because this time, mas malakas yung loob ko and mas may alam na ako. So, no failure is a waste. It's always experience. No? So, I think that's another perspective na pwedeng ilagay natin sa mga mindset po natin. So, clarify po natin yung ilang questions po ba yung per subjects ng exam. May mas equal ba sila or iba-iba, sir? And ano po yung tips ninyo para mas mabilis makapili ng sagot o ng tamang sagot sa multiple choice? Tama po ba? Multiple choice ito. Questions wise, actually you'll be able to see the number or total items na nakapublish sa website ng Professional Regulation Commission.
Ang pinakamadami dyan is the psych assessment. Both in RPM and in RSci, pinakamarami talaga siya. I think almost 150 if I'm not mistaken, no? And then yung sa RPM, yung your abnormal psychology, your industrial psychology, and your developmental psychology, pare-pareho lang yung number of items nila. I am not sure ilan, pero I think nasa 100 or more. Sa psychologist naman, psych assessment is also the longest, 150 pa rin yan. Okay? Yung advanced abnormal psychology and advanced therapy, I think it's 130. And then the theories of personalities, 100 items. But again, you can check the official website of the Professional Regulation Commission kasi makita nyo naman doon. Okay? Now, tinatanong ni Sir kanina, no, in multiple choices, how do you parang quickly or properly aim for the answer? What actually helped me with this is not just the typical test-taking skill strategy, but surprisingly, practicing real-life archery. So, I practice archery. No? Hindi po ako professional na archer. I just do casual archery. But I found that some things about archery can be applied into answering multiple choice questions. Ano yung, ano dyan? Number one, there is always a chance that you will hit the target. Yun muna. There's always a chance that you would hit the target. So, ang multiple questions natin ay 4 choices, right? 4 ang choices mo. Kahit hindi mo alam yung tamang sagot, may 25% ka nang makukuha yung tamang sagot. Okay? So, that's mind setting. Kahit di mo alam yan, 25% tama ka. Similar with archery, di mo man tamaan agad yung bullseye, may percentage tatamaan mo yung ibang target. Okay? So, that's one. Secondly, please take note that it only takes 1 minute for the brain to actually know the answer. Anything more than that is an overthinking. So ulitin ko, dapat masagot mo siya within 1 minute. Siyempre, that's excluding yung pagbabasa no, nung question. So within 1 minute, dapat mag-arrive ka sa answer. Sir, paano pag hindi ako sure? That's another story. Okay? Basta iwan mo muna. Let's say you answered B. Yun muna. Okay? You go there. Then, balikan mo na lang ulit mamaya. And of course, this is the classic techniques such as, for example, yung elimination. No? Eliminating increases your chance. No? So, ulitin ko, with 4 choices, you have 25% correct answer. Kung na-eliminate mo yung isa, meron ka ng 33%. Okay? Eliminate mo pa yung isa, may 50-50 ka na. Okay? So, process of elimination increases your chance, no? And also, ito yung isang technique. If meron kayong nakita na answer na very absolute siya, like meron siyang always, often, never, most likely hindi yun ang tamang sagot. Okay? That's one rule, as you know, my fellow RPMs and RSIs, pag gumagawa tayo ng test, bawal yon sa mga test items. So, yung mga test developers, minsan yun try nilang tingnan kasi pangit na ano yun, na response. Okay? So, hindi dapat ganon. So, most likely, hindi yung tamang sagot. And also, try to look for items that cancel each other out. Okay? We call that actually odd man out. Okay? Meron at meron dyan na mga dalawang items na, hindi, tatlong items na parang they say the same thing. And then yung isa parang kina-cancel out nila. Yung tatlong magkakapareho yung sinasabi nila, okay? Kahit hindi mo alam yung tamang sagot, pero kung pare-pareho lang sinasabi nila, hindi yung tamang sagot. Ito yung tama, the odd man out. Okay? Or odd one out, sorry. Okay? So those are the techniques that I can have a mindset na may 25% chance ka na agad na makukuha mo yung tamang sagot. Use elimination para mabawasan yung choices and mag-increase yung chance mo. And lastly, yun nga, look for the odd one out. Alright? So, yun po. Sir, balikan natin yung mga, kapag hindi ka sure, anong approach doon ng isang test taker kapag alam niyo siya na
na-eliminate niya yung isa, pero hindi pa rin siya sure dun sa tatlo kung how do you handle ganong situation. Mm-mm. Meron tayong tinatawag sa psych na term called incubation. Okay? That term means kapag hinayaan mo muna yung isang bagay, the solution suddenly comes. Kaya nga, di ba, meron tayong mga image or poster na, aha, yung parang bigla nagkaroon ka ng insight. Alright? Use incubation. So what do I mean by that? Kung hindi mo pa talaga alam anong gagawin, leave it. Iwan mo muna. Tapos balikan mo mamaya. Kasi for sure, the brain, the unconscious part of it, will incubate the answer. Parang bacteria lang, no? You let it incubate, no? Leave it there, tapos kabalik mo mamaya, meron ka ng fresh perspective. Which now leads me to everyone, pagdating po sa parang time limit or pagdating sa pagsagot ng mga items, like what I said, answer around 1 minute each. Alright? Remember, you have 3 hours to answer per subject. So, around 1 minute, siguro matatapos mo ang buong exam ng around 1.5 hour. No? Now, yung mga items na sure ka ng tama ka, leave them blank. I mean, sorry, don't put any markers on them. Just leave the item blank. No? Pag naman sa tingin mo, mostly sure ka na, add mo cross. Okay? Pag feeling mo mga 80-90% sure ka na, pero hindi pa masyadong 100%, lagay mo cross. Pag 50-50 ka, lagay mo dot. Kapag naman, parang feeling mo di mo talaga makuha yung answer, negative yung ilagay mo. Now, after that, una mong balikan yung mga positive items. Okay? Kasi ang goal is dapat makakuha ka ng mas maraming tamang sagot as much as you can. So, natapos mo yung board exam questions, lahat ng mga minark mo ng cross, unahin mo sila ulit. Pag naubos mo yung mga cross, punta ka sa yung mga 50-50, yung mga dot. Then last mong sagutan yung mga may hirap. Okay? Bakit? Sa board exam kasi, doesn't matter kung madali or mahirap yung tanong, lahat sila 1 point lang. So that's the logic behind that. So dapat madami kang masagot. Okay? Walang easy, average, difficult dyan. Secondly, this is like responding to an emergency incident. In an emergency incident, ang pinaka ano mo is actually quantity, not quality, unfortunately, no? In analogy kasi, sa isang incident, kapag inuna mong inasikaso yung mga code red, baka yung mga code green tsaka code yellow mo mamaya magsi-code red na sila. In the end, isang code red lang naligtas mo, the rest of the patients namatay sila. Parang ganun yung thinking natin. Similar with the boards. If pinagtuunan mo masyadong ng pansin yung mga mahirap na items, nawalan ka ng chance para i-analyze ulit yung mga madadali sanang items. Okay? So, that's the reason why unahin mo lagi yung mga cross, tapos yung 50-50, last yung negative. Okay? Kasi baka na-save mo nga yung isang negative item na yon, di mo naman na-save yung ibang easier items. So, ayun po. For that po, Sir Justin. Ang ganda yan. Ivana, ang ganda ng no, sharing ni Sir, no? Na, oo nga naman, mapapaganon ka na lang na mapapa-eureka moment ka na ganon, no? Sa, ganun pala pag-elimination. Tsaka yung unahin mo yung mabilis, oo nga, strategy nga siya. Para may time ka pa para dun sa mahihirap. Paano mo, sir, eto parang nasagot mo na rin pero paano mo, sir, na-manage naman yung oras mo dun sa board exam? Bali, ayun nga po, no? Siguro just to reiterate, limit yourself with answering an item the first time with 1 minute each. Okay, so that's around, matatapos mo yun, it means matatapos mo yung board exam in around 1.5 hour, more or less. Tapos yung natitirang 1.5 hour, yun yung gawin mo para ubusin na pagsagot doon sa yung cross, yung 50-50, tsaka yung mga may hirap. Siguro, to add more on that, no, Miss Ivana, huwag kayong, this would be an intriguing answer from me. Ubusin niyo yung 3 hours. Huwag kayong aalis na maaga sa board exam. Okay? Ubusin niyo yung 3 oras. In line with that, I would actually suggest to you, my dear students, no,
mag-set na kayo ng number of items na i-goal nyong sagutan. Okay, let me clarify. Di ba ang mga passers natin, 75%? For you to pass, dapat 75% of the items makukuha mo. Usually, top-notchers are in the 88%. Okay? So, ang gagawin mo, alright, try to ensure, kung gusto mo lang pumasa, okay, na dapat in that 3 hours, 75% sure ka. Na dapat hindi lang sila cross. As in, sure ka na tama yon 75%. Kung gusto mo mag-top, ensure that 88% yung tingin mo tama. Alright? So what do I mean? Huwag kang titigil sa pagsagot hanggat hindi mo nakukuha yung goal. Okay? So, if you are aiming to be a top, kunwari, ang 88%, ito, magka-calculator na ako kasi mahirap yung mental math, no? Ang 88%, kunwari, ng 150, 80% of 150 is around 120, sorry, mali. 88% is 132. So it means, hanggat wala kang 132 questions na tingin mo tama na, huwag kang sasagot. Okay? That's the technique. But I actually would like to challenge everyone, try to aim higher. So for example, you want to top. Di ba? Sabi ko, ang mga top notchers, 88% lagi ang kanilang average, ang kanilang percentage. Aim for 95%. You'll be like, sir naman, hirap, grabe ka. Ang logic kasi natin dyan is, kung hindi mo nakuha yung 95%, yung bagsak mo 88%. Kaya in our review center, we actually keep on telling our students, aim to be top-notchers. Hindi naman dahil gusto namin lahat kayo number 1. Para if ever yung effort nyo kumapos, ang bagsak mo ay pasado. Kasi kapag ang inay mo pasado lang, tas kumapos, bagsak mo, bagsak ka. So, parang yun yung isang logic doon, no? So, yeah, that's one way to manage the time. Aim for a certain number of percentage and huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha yung sagot. Kasi hindi nga naman lahat ng sure ka ay tama. Correct. Sir, dun sa pagsasagot, habang kayo nagsasagot, meron ba kayong technique na ginagamit tulad ng pag-encircle ng mga words or mag-drawing? Allowed ba na sulatan ang test booklet or drawing yan ang test booklet? Unfortunately though, this strategy might not work na soon kasi sa psychometrician kasi paper and pen eh. So you can do that. But in the psychologist, it's computerized. So mahirap gawin yon, no? Okay. But if it's paper and pen, that's actually good. Encircle yung mga parang things that give the keywords, all right? Underline kasi may mga ano diyan yung not, never, no? Minsan nakakalito yung mga yon, no? O kaya baliktad, no? Yung may suffix or prefix na un, no? That parang interchanges, no? Yung meaning ng word. So yeah, you can underline them, encircle them. However, for the RSI board exam, it's computerized, so you might have to use a different strategy. Sa akin po nun, kasi hindi mo naman kasi pwedeng parang markahan digitally yung computer or yung screen para mabilugan mo sila. Ang ginagawa ko nun, iniiwan ko yung mouse, yung cursor, yung parang yung mouse ko doon sa keyword. Tapos yung ibang mga kailangan kong alalahanin, parang iniiwan ko yung finger ko sa screen. Okay? Kasi yun lang yung way to market. Ayun. But yeah, perhaps just a feedback as well. A lot of test takers are afraid of the computerized version, but it's actually no hassle at all. And it gives you more time to rest. Kasi po, sa paper and pen, you have to take the first hour just filling out your name, your school. In the computerized, just put your name and your, I think your NOA or Notice of Admission, and then okay na. And then you will spend the first hour just calming yourself down. So that's the advantage ng computerized. Oo, sir. Totoo naman na instead na yung time mo, ginagamit mo sa pag-fill up nung profile mo, ng mga basic information, gagamit mo na lang sa pagsasagot sa ibang part na exam. And in effect, you have more time to
to rest. Sir, ang next Correct. question ko is, mga paborito nila to, sir. Ano ba yung mga memory techniques? Meron ba kayong mga mnemonics or flashcards? Gumagamit ba kayo ng flashcards or memory recall strategies or acronym para mas matandaan nyo yung ano? May natandaan ako sa inyo. Halimbawa, yung DAT. Draw at, kunwari, DAP, draw a person, test. DAP, Yeah. di ba? Ganyan. O, baka sir, meron kayong ma-share about yan. Definitely, no, everyone will be able to find their own mnemonics. Yan, for example, yung kay Freud, yung stages niya, OA palagi, di ba? Oral, anal, phallic, latency, genital. So, lahat tayo makakagawa niyan. But my specific technique is for you to tell a story about that na sa'yo lang nag-make sense. Okay? For example, there is this table in psychological assessment used for recruiting employees. It's called Naylor-Shine table, no? Madaming table 'yon, no? So nakakalito sila. For example, the Naylor-Shine, it's spelled as Naylor, no? As in Naylor, shine, no? So parang Naylor-Shine. Yung table kasi na 'yon is used for identifying successful and unsuccessful employees. So ano yung kwento sa isip ko? Those who were able to shine, no, throughout the employment, but those who were not able to nail it, di ba? Parang ganun yung kwento sa akin. So, it's my own story. Ako lang nakakagets nun. Okay? Then, for example, in psych assessment again, there is this parang analysis used to know kung yung test ay cost efficient. No? It means makakasave ka ba ng pera pag ginamit mo to or mapapagastos ka lang lalo. Mahaba yung pangalan niya. It's Brogden Cronbach Glasser. Parang, hey, haba, di ba? But if you would look at the first letters of that Brogden Cronbach Glasser, it's BGC. So it's about money. So ano yung story ko sa isip ko? Pag narinig ko na yung Brogden Cronbach Glasser, I'm thinking about money because it's like BGC. And we know that the area in BGC is all about money. Okay, so that's how you do it. Make a mnemonic that makes sense for you. Okay? Make a story that you understand it for you. Okay? Secondly, if you know how to sing, okay, sing them. All right? In our review center, we use that a lot. Kasi as you know, the best way to memorize a mnemonic is through auditory. Okay? Actually, even if you don't sing it, just say it. Because when you are in the board exam, ang una mong maaalala ay yung boses mo nung sinabi mo yon. Okay? So that's another tip ha. Kaya minsan pag nagbabasa ako, hindi tahimik. Minsan ano talaga ako, no, like read aloud. Because what I remember is not the information here, but the information when I heard it. Because again, sight-wise, auditory information ang best, no? Na information for you to retain something. So, ayun po for the mnemonics po, no? Oo, sir. No? Yung iba, sir, ang ginagawa nila, nagsasalita sila, tapos may action pa para Yes. cognitive. Tapos, yung affective, then psychomotor. Parang, inaano nila, sir, parang multi-sensory. Sinasalita mo na, tapos may action mo pa. And it really works, sir, yung mga ganyang strategy. No? Na hindi mo, ang katulad sinabi niyo, sir, BGC. Ang haba-haba nga naman nung Kahit nga ako, sir, nalimutan ko na eh. Ang natanda ko na lang, BGC. Kaya, Kasi mahaba kasi siya. that is Kaya ang gandang powerful tool siya kahit saan. Kahit sa board exam man or hindi, or may gusto ka man tandaan. Tsaka there are ways to make studying fun din. Para hindi man masyadong boring yung mga terms. So sir, may mga ginawa ko ba to stay focused and energized sa matagal na review season nyo? Actually, my answer to that, Miss Ivana, is related to what you said. Make studying fun. I remember in my college days, meron kaming philosophy prof, no? Hindi siya psych ha, pero ang ganda ng insight niya. Kasi yung philosophy malalim, di ba? Lalo na pag yung subject nyo, logic, di ba? Ang bigat. And that professor is always using humor. He said that what makes learning effective is for it to be fun.
Okay? So how do you make it fun? Number one, don't punish yourself for studying. Uh, kailangan, well, basic behaviorism lang. Meron kang tinatawag na fun points. For example, kapag ako nakapag-review ako ng 2 hours, I tell myself, okay, I earned 1 fun point. Ang meaning ko sa 1 fun point ay meron akong 1 hour to play a video game. Okay? Hindi kasi siya pwedeng review. Kailangan meron kang reward. Or for example, uy, I got to finish this one book chapter, then I will go eat samgyeopsal on the weekends because of this. Kailangan laging may reward for the study to be um, effective. Um, as we know in the theories of behaviorism, for the behavior to persist, no? Kasi magbo-burnout ka talaga mag-aral. So how do you, yun nga, paano ka mag-e-endure, paano mag-e-elongate yung time mo mag-review? Make it rewarding. Okay? 2 hours of review equals 1 episode of your favorite K-drama film, or 1 hour of gaming. Okay? Natapos mo yung isang buong libro, then pwede ka mag-break ng 5 days. It's up to you. How do you assign that? Pero sa akin, ang ginagamit ko, I got this idea from the book Study Ninjas. No? They call it fun points. No? So parang every 2 hours of work equals 1 hour of leisure, no matter how that looks like. Okay? Secondly, always try to find certain information in the subjects na magagamit mo personally or professionally. Na kumbaga ikaw mismo, ay, I can really apply this. For example, in the field of theories of personality, no, yan, ang daming ano yan, theories yan. There's this particular theory about by Albert Bandura, wherein these people would justify wrongdoings, no? Na parang they use certain tricks. Now, when I was able to memorize that, yun yung ginagamit ko para mahuli yung mga taong alam kong manipulative or gaslighter. So, every time I talk to clients or sometimes talk to friends, sometimes I would use that to them. Okay? Na you are trying to minimize the consequences. So therefore, feeling mo tama yan. Mga ganon. O kaya naman, nire-remove mo yung responsibility sa'yo, nilalagay mo doon sa victim. So hindi tama yan. Okay? Use informations like that. Kumbaga, things that you can actually use. Okay? And lastly, to make it fun, I don't know it really works for me. Study with friends. Pag may shared experiences kayo na hindi nyo maintindihan yung isa, mas nakakatawa siya. Okay? So, yeah. I think yun yung mga ilang ginawa ko nun, no, to parang prolong my studies. Mhm. Very helpful nga din yung pag may karamay, yung mga friends. True. Alam ano yung pinaghihirapan mo, tapos sila din hirap doon. Parang mas nakakalakas ng loob. Kasi Actually, hindi ka nag-iisa. correct. And it actually gives feedback kasi na mahirap talaga yung subject. Hindi lang siya reflection ng ability mo. Parang ano siya, parang equivalent yan na, pati top 1 namin nahirapan. Parang ganun yung equivalent nun. Like kami nahirapan. So, hindi to tungkol sa akin. Mahirap lang talaga siya. Parang ganun. Okay. So, sir, Tsaka sir, di ba kung magkakasama tayo, sir, no? Mas marami kang na kukuhang information, no? Katulad yung sinasabi nyo about kay Albert Bandura. It seems True. very interesting, sir, no? How to spot yung mga ganyang people using itong mga guide ni ni Bandura about answer defying consequences, something like that, no? It's so interesting kapag may kasama kasi nakakapag-share din sila eh. Kaya ang ganda ng ganitong sir, concept ng podcast. Kaya nakakapag palitan tayo ng information. True. Thank you, sir, for that. Everyone has their own perspectives na oo nga, no, papaganon ka. Tapos dumadagdag na lang din, no? So yeah, group studies are very nice. Okay. So, sir, meron ka bang study habits or routines na nakatulong talaga para tumatak yung lesson sa inyo? I think, gaya nung sinabi ko kanina, yung 3 cycles of review, parang yun talaga yung pinakatumulong, no? Yun nga, ulit-ulitin nyo for 3 cycles. And,
siguro to add to that 3 cycles pala, hindi ko lang basta inulit ha, yung mga nireview ko. Hindi lang din ako basta parang naging mas intense doon sa nireview ko. Ang ginagawa ko is tinututukan ko talaga yung mga bagay na hindi ko talaga ma-memorize ng mabilis, pagkatapos sinusubukan kong i-apply in real life. Okay? Ang maganda kasi sa psych, because it's psychology, ang daming concepts doon na pwede mong gamitin in real life. So just use them in real life, tas tatatak talaga. Because after all, the best way to learn is to experience. No? So, ayun. I think that's it. Apply it in real life, and I think it would stick more. Sir, just to continue po, naka, if you, nasagot nyo na rin naman to, sir. So baka may gusto kayong i-add dito. Ano ba yung effects sa inyo, sir, ng pag-aaral with the groups? And may times ba na meron ba kayong times na you prefer to study alone or self-study? Okay. Una, I'll use numbers, no, stats. Interestingly, for you to retain information, pinaka-effective is actually teaching it to others. So yung reason bakit ang group study maganda siya. If you were assigned to teach it to them, or let's say hindi na inassign, nagkataon, alam mo yon sila hindi, mas ma-memorize mo siya. Okay? So that's one. 50% for you to retain knowledge is to teach it. And in a group study, you'll be able to teach it. Kaya sideline lang po, yung mga RPMs or RSIs natin na by any chance you're teaching psych subjects, psych students, no? May advantage kayo. Kasi nakatulong din pala sa akin yon because back then I was working as a part-time instructor. Some of the subjects I was teaching was the board exam subjects. Kaya mas madaling ma-retain, no? So I like that about group studies. It allows you to teach, okay? Secondly, yung feeling nga of shared experience, yung collective, both in the bad and the good, no? Imagine this. Imagine, pumasa ka na, nag-outtaking ka na, nakabarong ka na, no? Or nakasaya ka. Kung nag-review ko lang mag-isa, siguro nandun yung deserve ko to, masaya ako. Pero imagine yung tropa kayo, tapos all of you made it. Iba yung pakiramdam. Tapos even if someone did not make it, hindi mararamdaman nung isa na parang nahuhuli siya kasi ang perspective niya nun is nagawa na ng mga kasama ko, may guide na ako. Okay? So okay siya. Okay yung ano. Also the feeling of journey, no? Just to share, for example, just before this podcast, I was talking to a former student who became my colleague eventually. Pumasa na rin siya ng board exam and ngayon nakaland na siya ng work as a researcher, no? Tapos parang nagtatawanan lang kami because parang, sir, dati hirap na hirap lang tayo sa ganitong subject ko ngayon. And that feeling, iba, no? Para siyang shared victory, hindi lang siya shared experience. So, I would actually prefer group studies, but doesn't mean all the time. So, paano ba yung balance doon? Ang ginagawa ko is may individual studies kami, tapos siguro around every week, or if hindi every week, siguro once a month, no? We just talk to each other and then exchange information. Okay? Doon kami nag-uusap, o saan ka nahihirapan, ito yung tuturo ko. Okay? O kaya, likewise, uy, hindi ko alam to, turo mo sa akin to. So parang dapat ganun yung balance. Study it on your own, and then regular, siguro once a week or every month, no? Magkaroon kayo ng group study. Okay, tas si Sir kasama mag-group study eh. Pero kasi depende rin siguro sa ka-group study mo. Pag sa amin parang nagkukwentuhan lang kami. Yeah. Actually, it's actually good as well to structurize, no? Parang yung balak nyo na may time ba na itong oras na to, ito yung seryosong discussion. Itong time na to, ito yung rantan or ano natin, no? Parang version lang just open up, alright? Yeah, you can do that as well. And group studies, pwede namang hindi lang study, no? May time na kung kailangan nyo ng emotional support ng isa't isa, pwede rin naman yun. Importante yun, lalo na kapag time na nag-review para may karamay nga yun. Correct. So, sir, kung hihingi kami ng top 3 na memory hack sa inyo
for future RPM takers, ano po yung mga mabibigay yung top 3 na yun? Okay. So, buhat kanina parang ang dami ko na nasabi, no? So, ito lang yung mga iilan pa na hindi ko nabanggit. Number 1, don't underestimate the power of meditation. Okay? Maraming klaseng meditation. Ito yung typical na may halo talagang prayer or kahit walang prayer, but you know the meditation I'm referring to, the mindfulness, the breathing techniques, never ever underestimate that. Actually, if you would read a lot of studies and guides, no? Nakailang libro ako actually. Parang study techniques, no? Strategies on how to memorize, never natatanggal ang meditation. Whether with prayer or without prayer or just mindfulness, number 1 yon. Wag na wag nyo pong kakalimutan yon. Number 2, and lagi itong pinapabayaan ng mga RPMs and RSIs natin, your physical and mental health. Okay? Tulog dapat kumpleto. Kumakain ng tama dapat. Exercise, dapat meron din. Kahit hindi kayo magbuhat or mag-gym, dapat may exercise. Pag okay ang katawan, okay ang isip, and therefore, mas madaling makapag-memorize. Actually, I would add, you can take supplements na ito research-based and even clinically approved, no? B6 and B12 for memory. Also, lion's mane, that's a mushroom, no? Na may ano na 'yon, na parang meron na siyang supplement type. Take lion's mane, that's a supplement. Magnesium is also good. Ginkgo biloba is also good, okay? And surprisingly, no coffee if possible. Kung inaantok, the best way to be energized without suffering the consequences of coffee is matcha, okay? I think the sight people know this, no? Ang coffee kasi, yung caffeine, can trigger stress hormones, which is cortisol. So, gising ka nga, stress ka naman nagre-review. So, parang ang hirap din ata nun. But matcha, no, would make you feel awake, alive, without you feeling stressed out, no? Without you being nervous about what you're doing. So, that's number 2, physical health and mental health. And number 3, yeah, always imagine a future wherein you got the license. Okay? This is a cognitive psych technique na if you keep telling yourself something, eventually you will believe it. No? Kunwari, ano lang to, nakakatawa lang to. If you say, gwapo ako, maganda ako, kahit sa una hindi ka maniniwala, ulit-ulitin mo yan, maniniwala ka. Similarly, if you keep telling yourself, magtatap ako, papasa ako, mararamdaman mo kaya mo siya. Going back sa sinabi ni Bandura, whether you think you can or you cannot, you're right. Ganda na, no? Whether tingin mo kaya mo or hindi, tama ka. Okay? So, you should feed yourself with positive thoughts no matter how impossible it looks like. Kasi eventually, maniniwala ka din doon. Alright? So, just keep telling yourself, papasa ako, top ako, and I imagine that imagination is actually good. Na-imagine mo na yung sarili mo, nasuot mo na yung barong or saya mo. This is funny, but an effective one. Bumili po ako ng barong ko ahead of time. Di ko alam kung pumasa ako or magtatap ako, pero bumili na ako. Because that's me claiming magpapasa ako, magtatap ako. Okay? It's actually a habit as well in sports psych. Again, I am practicing archery. One way for me to hit the target is not just, parang positioning my hand or proper yung aiming ko, but imagining na tatama siya. Okay? Similar. Imagine yourself topping or passing it, and the brain will follow. Okay? So that's Bandura's theory on self-efficacy. Ang ganda, sir, ng sharing nyo. If you say you can or you cannot, you're right. You're Nagiging right. may ayun ba yung self-fulfilling prophecy na Related siya ayun, ano iniisip mo mangyayari talaga sa iyo. Kasi yun yung pinaniniwalaan mo, sir. Tsaka sir, tsaka Ivana, i-share ko lang yung sinabi sir na breathing. Kahit simple lang siya pero pagkakabahan ka, konting hinga ka lang Tapos bilangan mo siya Kunwari, 1, 2, 3, 4. Nadadivert yung isip mo na yung mga negative ideas na paparating. Pag binibilangan mo doon ka napo-focus sa numbers kaysa doon sa mga anxious thoughts na naiisip mo because you are in a very tense situation. And meditation, and yung simpleng pag-ground ng ground ng paa mo, then you just experience what is
you can see, what you can smell, what you can hear, yung mga grounding techniques. Yun, gusto ko ding i-add doon sa sharing ni Sir kasi ano siya, it adds na it lessens yung tensions kahit hindi sa board exam eh. 'Di ba Ivana na alam mo yung pag nakaka-relax yung ano eh, yung halimbawa nervous system mo pag nag-breathe ka, 'di ba sir, yung ano ba yung natutunan ko, autonomic nervous system, yung fight and flight na hindi nag-hyperfunction kapag ikaw ay naghihinga and it is free. Actually, it helps din sa sarili kong experience na pag minsan nag-a-anxiety attack ako. Yung i-ground mo yung sarili mo. Kasi di ba pag nag-a-anxiety ka, either masyado mong iniisip yung past mo or yung future mo, but hindi mo nilalagay yung sarili mo sa present mo. So, it helps na pagka in-appreciate mo, uy, ang ganda ng creation ni Lord. Nakikita ko yung mga plants dyan sa labas. Tapos, yung texture ng damit ko, ang smooth. Yung mga ganyan, mag-ground ka talaga, sir. Ang ganda nung sinabi nyo. Most kasi tayo, pagka ganyan na kinakabahan, hindi na natin maiisip yan eh. Kaya maganda po na nadi-discuss natin to para yung mga listeners natin magkaroon din ng idea na, ay, pwede pala gawin yun. Actually, I would really recommend that. Related doon sa meditation, no? You're correct, Miss Ivana. In some meditations, minsan nababaling din yung attention mo kay Lord eh. Kaso very spiritual na yun, no? Na, nga, no? Ang ganda pala ng creation niya. Aside from not being anxious, you are calming down kasi alam mong someone out there, no, is taking good care of you. So, that's also another benefits of meditation. For our final question, sir, ano ba yung message nyo sa mga kukuha ng board exam for psychometrician and psychologist this coming, ilang tulog na lang sir, August 2026. Ano ba message nyo po? So in terms of the strategies or mindset, I believe nasabi ko na yun. Siguro just a final message for everyone. I hope you are proud of yourself because the profession, the study, it's actually one of the most difficult because what you are studying for is the most complex object in the universe. And that was said by a physicist. Yung brain na pinag-aaralan nyo, yan daw ang pinaka-complex na object sa buong universe, no? That in itself shows gaano ka-difficult ang psych. Psych is a science, an art, and even philosophy. You're mastering scientific techniques, but also applying that scientific techniques to help people. Ang galing, no? Mahirap na siya, nakakatulong pa sa iba. So I hope you're proud of yourself, no? I think psych is not just a profession, it's a calling. Not everyone can be in the psych field. They can perhaps master it, but not have the character na sikmurahin. Okay? Yung mga makikita nila. And please remember, as psych professionals, it's your job to look suffering eye to eye and say, I believe in hope, I believe in recovery, and that's why I'm here. So expect that you would see yung pinaka-ruro na alam yung kwento ng masasakit and the horrendous realities of life, makikita nyo sila. But when you are there, you're not just there to observe, you're there to help. You're there to stand as a beacon of hope. And like what I said, believe na recovery is possible and things can go okay. Things can go well. So in taking this profession, remember that you are agents of hope. Gustong-gusto ko yung term na yon. You are an agent of hope. You see, in emergencies, if they see that red cross, they know there are doctors or nurses helping them. Sa atin, pag nakita nila yung sign na yun, ng trident, right? That's the sign na they will gain hope. Okay? They will gain perspectives. They will be on the road to well-being. So don't forget that when you, kasi by the way for your oath taking, magkakaroon kasi kayo ng pin dito. Parang nandun yung site logo, alright? And you will be wearing that actually pag nasa practice ka or pag may ceremonies. But again, when you wear that, wear it as a sign that you are an agent of hope.
So, yun lang po. Wishing everyone, no, success sa August 2026 board exam. You'll be in my prayers, no? And yeah, I really like board exam stories, whether sa psych or ibang courses yan. Kaya really looking forward how your stories will unfold. If nag-succeed, great. If hindi, I'm excited how you will bounce back. So, yun lang po, Sir Okay. Justin. Thank you so much, sir. And alam niyo po, Sir Christian, meron tayong mga subscribers na nagtatanong din, na naghahanap din ng um, professional help. Paano po ba kayo mari-reach out in case na naghahanap po sila ng mga makakausap po or professional help? And I would like to add, to take the opportunity, sir, if you are do you have any clinic po or books na pwede nyo pong ipakilala sa ating mga listeners po na maaaring makatulong sa kanila as future agents of hope po? Yeah. Um, Actually po, pagdating sa books, I have three published. Kaso yung tatlong yon, they are more on the psychological action thriller. So you can search my name and just search Central Books. Okay? And lilitaw yung mga books ko doon. But with regarding the board exam journey, yung 6 na taon na naging journey ko and the realizations I have, I'm actually writing a book about it. It's upcoming soon. The title is The Paladin. No, that's the working title. But it's more on a genre na parang mala Paulo Coelho ang style. No? More on the musings, more on the reflections lang. And yung mga nabanggit kong mind setting, no? Parang nanggaling doon. And a bit of spiritual reflections din, no? Sa book na yon. So maybe our no can wait for that. But for now, yeah. Right now, I can only see clients within Pampanga, no? I'm not seeing clients outside or online for now. But if anyone needs help, of course, try to find local psychologists, no, in your area, or laging nandyan ang mga ating crisis hotlines, no? So ayun lang po. Thank you po, Sir Justine. Thank you so much, sir. Pag lumabas yung sir, na-publish na yung book nyo na sinasabi nyo, sir, we can do email marketing sa lahat ng subscribers para sa baka kung interested po sila na bumili in that Paulo Coelho genre style ng ng ninyong book. Di ba na we learn so much Ah, today. oo, ang dami ko nga napulot kahit hindi naman ako magti-take. So thank you so much, Sir Christian, and we hope to have you in some other time. Yes Pag-usapan po. natin, sir, yung mga kahit mga self-limiting beliefs, pagkukuha ng board exam, yung mga, kasi sir, minsan sinasabi nila, hindi ko kaya, ayoko na. Hmm. Uh, Alam mo, marami rin ako na kilala na hindi na kumuha ng board exam na yung mga yung magpe-prevent sa kanila. So, next time muli, sir. Sure Nice to po. meet you, sir. Thank you po. Sir. Nice meeting you, everyone. Thank you very much po. And have a great night.